Magandang buhay mga katirso! Narito tayo ngayon para pag-usapan kung bakit ayaw ng ating ibang kababayan na magpabakuna. Para malaman ang buong detalye, tara na't pag-usapan dito sa Tirso Romantico Channel. Ano sagot? Ganon yan! To the point! I see Tirso Romantico! Congratulations! At kung ikay bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para lagi kang updated sa aking mga uploads na nakakatawa, nakakatuwa, at mga informative na information na iyong matutunghayan. Mga kababayan, matagal na po tayong lahat na naghihintay ng ultimate na solusyon para tugunan ating problema dito sa pandemya. Dahil sa nakikita po natin, lalong dumarami ang infected. Kasabay din po nito ang pagbagsak ng ating ekonomiya gawa ng marami po ang nawawalan ng hanap buhay. Dahil dito tayo nagdarasal na sana ay maimbento na o makagawa na ng vaccine ang ating sangkatauhan upang labanan ang virus na ito. Pero ang tanong, bakit kaya sila nag-aalinlangan na magpa-inject? Marami po sa ating kababayan ang nag-aalinlangan. Sa nakikita ko sa mga nakausap ko, ito daw po ay galing sa Beijing, China. Matatandaan po natin at hindi lingid sa atin, sakit na COVID-19 ay nanggaling din sa China. Yan po ang marahil isa sa dahilan kung bakit ang ating ibang kababayan ay nag-aalinlangan. Unang-una, sabi nung isang nakausap ko, ang pangalan daw ng company ay Sinovac. Sinovac, yung pang-inject po. From the word Sino, hindi rin po alam kung sino yun. No? Pero ang title po ay Sinovac. According to WHO or WHO. WHO. So, ibig sabihin, hindi rin po alam. WHO. Sino kaya ang responsable? Sino kaya ang gumawa? Pero, yan po. Ito po ay ginawa, siyempre, ng mga eksperto, dalubhasa, na nagtulong-tulong upang makapag-create ng isang vaccine na panlaban natin sa COVID-19. Apo. Ayon po sa survey ng Octa Group of Research, 13% lang daw po sa ating mga Pilipino, sa lahat ng Pilipino, ang nagtitiwala dito sa vaccine na ito. Ito po ay meron tayong binigay po yan ng China na nasa 600,000 na bakuna para sa ating mga Pilipino. At ang mababakunaan o magbe-benefit po nito ay yung mga edad 18 hanggang 59 years old. Meaning to say, hindi po kasama yung iba pang o yung senior citizen o yung mas bata pa below 18. Base pa rin po sa survey at sa mga datos na ating nakalap, ito po, ang gumamit na nito ay ang Indonesia, Turkey at ang Brazil. Ang Indonesia po, 91.2% efficiency ng ating gamot na Sinovac. Na po? Ayon naman sa Indonesia, 65.3%. No? Sa 1,600 na individual, 65.3% daw po ang gumaling. No? And then sa Brazil, 78%. May moderate at severe, maging ang mga mild disease. Ngunit binawi po nila ito. Naging 50.4% na lang matapos isama sa trial ang mga moderate cases at may very low mild cases. Lumalabas po na mas mababa ang efficacy ng CoronaVac kumpara sa Pfizer na may 95% efficacy rate. Gayunman, iginit po ng Sinovac and Food and Drugs o FDA na pasok ito sa standard na nasa 50% efficacy rate. Mas mabuti na po ito, no, kaysa wala tayo. At wala tayong magamit at ayon sa ating mga expert, hindi daw po ito, no, ang pinakamagandang bakuna para sa kanila. Sa ayon daw po yan sa mga expert. Marami pong issue yan, no? But then of course tayo pong mga Pilipino ay umaasa naman. 50% is good enough naman, no? At least meron tayong panangga, no, na kung saan binibigay po yan ng China, no? Ang Moderna at Pfizer naman ginawa ng ang mRNA o mRNA technology o ang messenger RNA. Ito daw po 'yon kung saan ito ay gagawa ng molecules na may dalang instruction sa oras na makapasok ito sa katawan. So gagawa daw po ang Pfizer according do sa messenger no RNA, gagawa sila ng isang
molecules o gagawa sila ng molecules na may dalang instruction. Yung molecules ang magi-instruct sa ating katawan. Paano kaya yun? Baka kung ano ang i-instruct sa ating katawan. Narito po, makakapasok ito sa ating katawan, uutusan ito ang katawan ng tao. Imagine that. Uutusan ng katawan ng tao na gumawa ng virus protein. Kapag na-detect ng immune system ng katawan, ang mga virus protein na ito, ay gagawa naman ito ng panlaban na magiging dahilan upang makabuo ng katawan natin ng protection laban sa virus. Itong unang pagkakataon na ginamit sa paggawa ng bakuna ang ganitong proseso. Yan po, yung pamamaraan ng Pfizer. No? Habang ang Sinovac ay galing pa rin po sa traditional method na pagbuo ng bakuna. Paano po ba yung traditional method? Kung saan kumukuha ng maliit na bahagi ng original na virus o bakterya. No? Kukuha mo sila mismo ng original na virus na maliit na bahagi na inactivated. Tapos po ito ay tuturok sa tao upang makabuo ng panlaban sa virus. Standard ang dosage po nito. No? Imagine kukuha sila ng virus na i-inject sa tao din. No? Pero hindi po siya active. Ayun po ang pamamaraan na traditional. Katulad din po ng minsan nakagat ka ng yung ahas. Yun po ng ahas. Minsan nakagat ka ng ahas. Tapos po i-inject din sa iyo yung ganun din ang pamamaraan nila. Venom din naman ang i-inject sa iyo. Ang nakikita po natin dito ay ang Sinovac ay palalakasin niya ang ating immune system. At yan naman po, hindi natin maitatanggi na yan ay pinag-aralan ng mga dalubhasa o eksperto pagdating sa ganitong mga pagkakataon. Sana ito na nga yung magiging solusyon na kung saan ito naman din ay nasubukan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tanong, no? Sino ang unang magpapabakuna? Ayon sa aking impormasyon, mauna daw po ang mga frontliners, mga government employee o kawani ng pamahalaan at iba pa. No po, dahil sila po yung naka-front. So sila yung mauuna. So ito po, napakagandang balita nito na kung saan ay at least meron na tayong nabubuong mga solusyon kahit paunti-unti. Kahit 50% lang, sabihin natin 50% lang ang efficiency nito o efficacy nito. At least, meron tayong panlaban na 50%. Pero ang pinakamainam po dito ay ang tiwala. Suportan natin ang magagandang bagay na programa ng pamahalaan na sa ating palagay, ito po ay makakatulong sa ating pamumuhay. At ang pinakamagandang tiwala po natin ay ang tiwala sa ating Panginoon. Wala na pong higit pa dahil siya lamang ang ultimate solution sa lahat ng bagay, sa lahat ng problema dito sa mundo. At ayan po mga katirso, sana po ay may natutunan kayo at kung meron pa kayong nalalaman na informasyon, pwede nyo pong i-share, mag-comment lamang po kayo para tayo ay magpalitang kuro hingil sa usaping ito. Sana po ay may natutunan kayo at kung gusto nyo mag-suggest, mag-comment, open po kami. Sa hindi pa po nag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and click the bell button. Ito po inyong lingkod, Tirso Romantico. Salamat po. God bless us all.